Malalim na ang gabi nang maghiwalay sila ni Lance. Naisipan niyang sa resort tumuloy kaysa sa kondo o bahay nila dahil nais niyang mapag-isa at makapag-isip kung ano nga ba ang solusyon sa suliranin niya kay Samantha. Pagdating sa resort, nagtuloy siya sa cottage. Malapit na siya sa cottage nang mamataan ang babaeng nakaupo sa buhanginan, malapit sa dagat. Nakayakap ito sa mga tuhod nitong habang sa tubig nakatuon ang mga mata. Kumunot ang noo niya matapos mapagmasdan ng babae. Nilingon niya ang paligid. May mga nagkakasiyahan pang mga guest sa isang cottage at may ilang tao ding naglalakad-lakad pa sa tabing dagat. Muli nang binalik sa babae ang mga mata at humakbang palapit rito. Late na, ba't andito ka pa? Tanong niya kay Samantha nang huminto sa tabi nito. Tiningala siya nito at kahit sa liwanag lang ng buwan ay nasilayan niya ang magandang mukha nito at mga matang napaka-inosente kung tumingin. Napalunok siya at iniwas ang mga mata. Ito ang mga katangian ni Samantha na nagpapahina sa kanya. Gusto ko lang panoorin ang mga alon paggabi. Sagot ni Samantha at binalik sa tubig ang mga mata. But it's late. Isa pa delikado na rin. Baka may lasing na namang gumagala rito. Sagot ni Ace at naupo sa tabi ni Samantha. Alam ko walang mangyayari sa akin dito sa loob ng resort mo. Sagot ni Samantha na hindi man lang siya nilingon. How can you say that? He asked and looked at her. I don't know. I know I'm safe here. What if you're not? Cause I'm here. You hate me, Ace. I know. But alam kong hindi mo ko gagawa ng masama sa loob ng resort mo. Confident na sagot ni Samantha at nilingon siya. Samantha. Anas ni Ace at hinawakan ang maamong mukha nito. Ace, may mga tao sa paligid. Baka may makakita sa atin. Sagot ni Samantha at inalis ang kamay niya sa pisngi nito. Alam ko naman na ayaw mong may makakita sa atin dahil ayaw mong maramihin kong pangalan mo. Patuloy ni Samantha na nahimigan niya ang hinanakit. Isang malaking dahilan kung bakit pilit ni Samantha winawaksi ang anumang damdamin na umuusbong dahil ayaw niyang mapag-usapan sa bayan ng San Roque. Na wala siyang pinagkaiba sa papa niya dahil nahuhumaling siya sa isang santos. Alam mo bang pinag-iisipan ko ang mga alok mo? Patuloy ni Samantha nang hindi siya sa kumibo. Naisip kong tanggapin para naman hindi na ako nagpapakahirap pa. Easy money ba? Makukuha ko lahat ng gusto ko. Matutulungan ko pang nanay ko. Sabi ni Samantha at sinulyapan siya. Nanatili si Ace nang walang kibo. Alam niyang malaking insulto ang ginawa niyang alokin si Samantha ng material na bagay kapalit ang sarili nito. At alam niya sa ginawa niyang yun, pinatunayan niya kay Samantha kung gaano kababa ang tingin niya rito. I'm about to say yes dahil aaminin kong I love what we're doing. Na-excite ako. Amin ito sa kanya. But after I got everything, what will happen to me? Tinanong ko yung sarili ko. What will happen when Ace doesn't want me anymore? When Ace doesn't need me anymore to warm in his bed? When Ace found someone worth more than me? Patuloy na puno ng hinanakit sa tono nito. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang mga luhang tumatak sa pisngi nito na kaagad naman nito pinahid sa kamay. Ace, tell me, in light
disappointed me about the future? Tanong nito at humikbi, and his heart cut like knives. Ewan niya kung bakit, pero tila siya nasasaktan dahil nakikita niyang nahihirapan si Samantha dahil sa kanya. Ano bang magagawa niya kung hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay kay Samantha dahil takot siya. Takot siya sa mga tao sa San Roque at hindi niya kayang iharap sa mga tao sa bayan nila ang isang tulad ni Samantha Santos. Samantha, he whispered. I don't know what will happen in the future, but I need you, Samantha. I do really desperate need you. Sagot niya at tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Ace kissing her passionately. She responded more passionately and closed her eyes. Ayaw na muna niyang isipin ang mga tao sa paligid nila. Nais muna niyang i-enjoy ang mga halik ni Ace sa kanya. Please, Samantha, be mine. Ace breath habang pareho nilang habol ang mga hininga nila. I can be yours, Ace, if you're going to love me and not use me. Nakuha ni Samantha isagot sa pagitan ng kanilang mga labi na halos hangin lang ang pagitan. If you need me that much, why don't you love me, Ace? Nakuha ni Samantha itanong at hinaplos ang gwapong mukha nito. Kung sasabihin ni Ace sa kanyang pwede siya nitong mahalin, ay bibigyan niya ng laya ang damdamin niya rito. Basta marinig lang niya mula kay Ace na possible siyang mahalin. I want Samantha, but I can't. Sagot ni Ace. Ngumiti siya ng mapait. Naiintindihan ko, Ace. Sagot ni Samantha at tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Hinalikan niya si Ace ng puno ng damdamin at mabilis na nilayo ang sarili rito. Goodbye, Ace. Paalam ni Samantha at mabilis na tumayo mula sa buhanginan. At bago pa siya mapigilan ni Ace, nagtatakbo na siya palayo rito. Alam naman niyang kahit anong gawin niya ay hindi kailanman siya mamahalin ng isang Ace Bienvenida dahil isa siyang Santos. At hindi kailanman ibababa ni Ace ang sarili nito para lang sa kanya. Nag-iiyak siya habang palabas ng resort at pinagpasalamat na hindi siya sinundan ni Ace. Dahil baka hindi na niya mapigilan pa ang sarili at isuko na niya ang sarili kay Ace kahit wala itong damdamin para sa kanya. Sakay na siya ng bike niya. Hindi pa rin niya alam kung saan siya pupunta. Ayaw niyang umuwi sa kanila dahil sa tuwing nasa bahay siya, lalo lang niyang nakikita ang mga dahilan kung bakit hindi siya kayang bigyan ni Ace ng kahit kaunting damdamin. Ano ka ba, Samantha? Huwag ka na kasing umasa para di ka nasasaktan. Bulong niya sa sarili habang panay tulo ang luha niya. Sunod-sunod na busina ang nagpagulat sa kanya. Nilingon niya ang sasakyan sa likod. Hindi niya kaagad nakilala ang sasakyan dahil nasilaw siya sa ilaw nito. Tinabi niya sa gilid ng bike para bigyan ng daan na mauna ang sasakyan na nasa likuran niya. Where are you going in the middle of the night? Tanong ni Ace habang nakasungaw ito sa bintana ng kotse. Lihim siyang napangiti nang makita si Rafael ang nasa sasakyan at hindi si Ace. Umasa na naman siyang si Ace ang laman ng sasakyan at sinundan siya. Mali talaga ang umasa dahil masasaktan ka lang sa huli. Rafael, tawag ni Samantha at hininto ang padyak ng bike. Pasimple rin niyang pinunasan ang mga mata dahil alam niyang puno pa ng luha ang mga yon. Hey,
bati ni Rafael nang ihinto ang sasakyan sa tabi niya. Gabi na kaya wala nang masyadong sasakyang dumaraan. Saan ka pupunta? Tanong ni Rafael habang nakadungaw sa bintana. Pauwi na. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Well, pauwi na rin ako na makasalubong kita. Hindi mo ako napansin. Parang ang lalim kasi ng iniisip mo. Ayun, sinundan na lang kita. Paliwanag ni Rafael at bumaba ng sasakyan. Ganun ba? Hindi kita napansin. Pasensya ka na. Nahihiyang sagot ni Samantha. Kaya mo pa bang magbike? Kung gusto mo, ihahatid na lang kita sa inyo. Presinta ni Rafael. Huwag na. Sanay na ako. Isa pa, mapapalayo ka pa. That's okay. Sanay na din naman ako. Sagot ni Rafael at niyuko siya. Sabi ko na nga ba eh. Biglang sabi ni Rafael. Tama ang hula ko. Umiiyak ka. Dugtong pa ni Rafael at hinawakan ng baba niya para maiangat ang mukha niya. Hindi Tanggi ni Samantha at mabilis na binawi ang baba. Ilang beses pa lang tayo nagkikita pero parang basang-basa na kita, Samantha. Ha? Ano bang binoproblema mo? Tanong ni Rafael at sumandal sa wood ng kotse. Marami akong free time para makinig sa'yo. Bakit mo naman gugustuhin pakinggan ang problema ko? Kibit balikat na tanong ni Samantha. Kasi sa tingin ko, you need someone to hear your inside voice. Nakangiting sagot ni Rafael. Sumimangot lang siya at iniling ang ulo. Ganun siguro siya ka-transparent kaya halata ni Rafael na may problema siya. And believe it or not, Samantha, I know na ang problema mo ay problemang pag-ibig. Dagdag pa ni Rafael. Rafael, come on, makikinig ako. Ba't huwag dito? Baka papakin tayo ng mga lamok. Yaya nito at lumapit sa kanya. Kinuha sa kanya ang hawak niyang bike. Teka Rafael, pigil na Samantha. Pigil na Samantha pero nagtuloy lang si Rafael sa pagsakay ng bike niya sa likuran ng kotse. May alam akong masarap na ihaw-ihaw, malapit rito. Doon tayo mag-usap para mabusog ako. Sabi nito matapos mailagay ang bike sa likuran ng kotse. Sigurado ka bang gusto mong makinig sa mga problema ko? Alanganing tanong ni Samantha. Dahil aaminin niyang kailangan niya ang isang Rafael na makakausap dahil baka mabaliw na siya sa dinami-dami ng problema niya. Wala kasi siyang kaibigan na masasabihan. Kaya halos bitbit niya lahat sa dibdib ang mga suliranin. Sa pamilya, sa eskwela, at ngayon pati suliranin niya sa puso. Baka kung makakapagsabi siya kay Rafael, ay luluwag ang dibdib niya at mababawasan ng konti ang bitbit na problema. Thank you, Rafael. Pasalamat niya habang binabaybay na nila ang daan papunta sa ihaw-ihaw na sinasabi ni Rafael. I know when someone needs someone to talk. Nakangiting sagot nito at sinulyapan siya. Ngumiti siya rito at naalala ang sinabi ni Ace na may asawa na si Rafael. Asan kaya ang asawa ni Rafael? Hindi ba kaya mamasamain ng asawa ni Rafael ang pagkakaibigan nila? Pagdating nila sa sinasabing ihaw-ihaw ni Rafael, nakita niyang maraming taong kumakain at ang iba ay umiinom pa. Nag-atubili siyang bumaba dahil baka bigyan ng magandang kahulugan ang pagsama niya kay Rafael. May asawa ito at baka pag nakita siya ng mga taong nakakakilala sa kanya o kay Rafael ay sabihing may relasyon sila at baka pagsimulan pa ng chismis tungkol sa kanya. Bagay na pilit niyang iniiwasan sa bayan nila. Let's go! Yaya ni Rafael matapos patayin ang makina ng kotse.
Rafael, pwedeng dito na lang tayo kumain? Bakit? Hindi mo ba gusto ang lugar? No, ano lang kasi, parang mas gusto kong dito na lang tayo sa sasakyan. Alanganing sagot niya. Pumayag naman si Rafael at ito na lang ang bumaba para bumili ng pagkain nila. Tinanong na lang nito kung ano ang gusto niya. Sinilip niya mula sa bintana ang mga taong kumakain at alam niyang ilan sa mga ito ay kilala ang pamilya niya. At kung makikita siya ng mga ito kasama si Rafael, siya na ang bagong pag-uusapan ng mga ito. At alam niya, ang unang sasabihin ng mga ito na wala siyang pinagkaiba sa mga kapatid niya na pumapatol sa mga may asawa. Mapait si Samantha na pangiti habang nakatingin sa labas. Tinted ang salamin kaya nakakasigurado siyang hindi siya nakikita ng mga ito. Here, masiglang sabi ni Rafael at tinaas pa ang mga bitbit na pagkain na makabalik sa sasakyan. Ngumiti siya rito. Gusto mo bang kumain sa tabing dagat? Tanong ni Rafael na kinalalim ng mga ngiti niya sa labi. Sige, nakangiting sagot ni Samantha. Tumango-tango si Rafael at binuhay na ang makina. Pagdating nila sa tabing dagat, kaagad siyang bumaba ng sasakyan. Nag-alis ng sandals at tumakbo sa tabing dagat. This is what I need, sabi ni Samantha habang nakapikit ang mga mata at nililipad ng hangin ang mga buhok niya. Peace of mind. That's what we offer here. A peace of mind. Sagot ni Rafael. Tumingin siya rito at ngumiti. Naupo ito sa buhanginan at nilapag ang biniling pagkain. Join me. Yaya ni Rafael. Naupo siya sa tabi nito at kumuha ng paa ng manok. Isa sa mga paborito niyang ihaw, ang paa ng manok. Now, tell me what's the problem. Tanong nito habang kumakain na rin ang paa ng manok. Napangiti siya dahil sa pagkakaalam niya, isa itong tagapagmana ng malaking negosyo at kung ano-ano pa dahil ang pamilya nito ay pumapangalawa sa pinakamayaman sa bayan ng San Roque. Pero kung titignan ito, tila pareho lang sila ng katayuan sa buhay. Kaya naman hindi siya naiilang kay Rafael dahil hindi siya tinuturing ni Rafael na salot sa bayan nila. Well, gusto kong maging honest sa'yo. Kaya sasabihin ko sa'yo lahat. Isa pa, wala naman akong ibang mapagsasabihan. Sa'yo ko nasasabihin ng lahat ng problema ko. Total, ang sabi mo, marami kang free time para makinig sa mga problema ko. Mahabang simula ni Samantha habang panikagat si Ihaw na hawak. Patangu-tangu lang si Rafael habang busy din sa kinakain. I'm Samantha Santos. From... Skip that part. Putol ni Rafael sa sinasabi niya. I know who you are. I need to know why you were crying. Tanong ni Rafael habang kumukuha pa ulit ng isaw sa plastic at walang arteng sinawsaw yun sa sukang nasa plastic din. Well, sige. Skip na natin yung part na yan. Ang problema ko talaga ay si Ace. Sabi niya at tumingin sa malayo. Humugot siya ng malalim na paghinga dahil banggitin lang ang pangalan ni Ace ay may iba na siyang nararamdaman. Ace? Rafael asked. Ace Bienvenida. Oh, sounds familiar. Pamilya niya may-ari ng Bienvenida Resort kung saan ako nag-OJT. Sagot niya. I see. Kaya pala pamilyar. So what happened between you and this guy, Ace? Kunot noong tanong ni Rafael habang ngumunguya. Well, obviously, I like him. Sagot niya at alanganing ngumiti. I like him that much. And he doesn't want me the way I want him. She said. Alam mo yun,
Yung nagkagusto pa ako sa taong hindi ako gusto. How come na hindi ka niya magugustuhan? You are beautiful, Samantha. Inside and out. Intelligent. Mabait. Sagot ni Rafael. Habang nakatingin sa kanya na mangiyak-ngiyak na. Did he know that you like him? I mean, did he know about your feelings for him? Tanong ni Rafael. Iniling niya ang ulo at marahas na pinunasan ang mga luhang nais ng bumagsak. Hindi naman talaga siya iyakin. Sadyang si Ace lang ang nagpapaiyak sa kanya ng ganito. Mula pa noon hanggang ngayon. He hates me. Why? I can't tell you now. Sagot niya dahil baka mawala rin ng pagkakaibigan nila ni Rafael pag nalaman nila kung anong klaseng pamilya ang meron siya. Kahit man lang sa dulo ng San Roque, may mga taong hindi alam ang tungkol sa pamilya niya. I won't force you to say things that you want to keep, but I'm willing to help you if you need anything. Assurance nito at inubutan siya ng isaw. Rafael, what if I'm in love with Ace? Kaya ako nagkakaganito sa kanya. Tanong niya kahit alam niya ang sagot. Nais pa rin niyang marinig sa iba kung obvious na ba ang damdamin niya kay Ace. Obviously, Samantha. Sagot ni Rafael. You love him. And sa tingin mo, hindi ka niya mamahalin dahil galit siya sa'yo. But believe me, Samantha, I used to hate someone I love. Dahil ayokong aminin sa sarili ko na mahal ko na siya. That's why I'm keeping to remind myself na I hate her so much. Para lang masabi ko sa sarili ko na I don't love her. Cause I hate her. The fact na ginagamit ko na lang shield ang salitang hate to protect the word love to come out. Paliwanag nito na sa malayo nakatingin. I hope he likes you. Sagot niya at napakagatlabi at naunawaan ang sinasabi ni Rafael. Posible kayang ginagamit lang ni Ace ang galit nito sa pamilya niya para kamuhian siya at masabi sa sarili nitong hindi siya kailanman mamahalin nito. Kaltulad din kaya ni Rafael si Ace? Tanong ni Samantha sa sarili at nilingon si Rafael na sa malayo pa rin ang tingin. Naisip niya bigla ang asawa ni Rafael. Rafael, can I ask you something? Ano yun? Tanong nito at nilingon siya. Actually, si Ace ang nagsabi nito sa akin nung ihatid mo ko sa resort. Nakita ka niya. Ang sinabi niya sa akin, you are married. Alanganing sabi ni Samantha. Ngumiti si Rafael at muling binalik sa karigatan ang mga mata. Yeah, I'm a married man, Samantha. I married the Bay of Velosa in town. Sagot nito at napakunot siya ng noo nang marinig ang sagot nito. Veloso princess. He married a princess. Can I ask where she is? Tanong niya at sinulyapan niya si Rafael at ngumiti. It's late. Let's go. Yaya nito na hindi sinagot ang tanong niya. Napakagat siya at hindi na lang nangulit pa. Sige, gabi na rin baka hinahanap na ako sa bahay. Sabi ni Samantha at tinulungan na itong damputin ang mga kalat. Let's get inside para makainom ka ng tubig. Wag na. Sa bahay na lang. Tanggi ni Samantha dahil biglaan siyang nakaramdam ng hiya kay Rafael nang mapansing pumormal ang mukha nito. Halika na sa loob para ma-meet mo rin ang mama ko. Yaya ni Rafael at hindi na siya nakatanggi pa kaya sumunod na siya papasok sa bakuran ng malaking bahay ng mga ito na puno ng ilaw sa labas. Ang ganda ng bahay niyo. Bulalas niya nang makapasok na sa malapalasyong bahay nito. Ano pa nga ba ang aasahan niya sa isang Ontiveros, pangalawa sa pinakamayaman sa bayan nila. Kaya siguro hindi na siya magtataka kung isang prinsesa ang asawa ni Rafael. Iho, kinabi ka.
tinig na nagmula sa puting hagdan. Napatingala siya at napatitig sa babaeng pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng magarang bestida at puno ng perlas ang leeg at tenga. Nakaayos din ang buhok nito. Tipikal na mayaman ang dating. May edad na marahil pero mukha pa ring bata. Good evening, ma. Bati ni Rafael sa babaeng kabababa lang ng malaking hagdan. Good evening, iho. Bati rin ng babae at nalipat ang tingin sa kanya na titig rito. Tila pamilyar kasi ang mukha nito. Tila nakita na niya ang babae at pilit inaalala kung saan. May bisita ka pala, Rafael. Sagot ng ginang. Kaibigan ko, ma. She's Samantha. Samantha, mama ko. Pakilala ni Rafael sa mama nito. Good evening, Samantha. Nakangiting bati sa kanya ng ginang. Good evening po, ma'am. Alanganing bati niya. You are so beautiful, Samantha. Sabi nito at lumapit sa kanya. Napagmasdan niya ng mabuti ang babae at naalala na niya kung saan niya ito nakita, kung bakit tila pamilyar sa kanya ang mukha nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang babaeng kasama ng papa ni Ace. Napalunok siya nang makumpirma sa sarili na ito ang kasama ng papa ni Ace. Pero bakit kaya magkasama ang dalawa? Kakilala kaya ni Rafael ang papa ni Ace? Tanong ni Samantha sa sarili habang tinitingnan ang mama ni Rafael. Kumain na ba kayo? Magpapahanda ako. Magiliw na sabi ni Mrs. Ontiveros. Wag na po. Gabi na rin po, baka hinahanap na po ako sa amin. Sagot ni Samantha habang hindi pa rin niya maalis sa ginang ang mga mata. Ganoon ba, iha? Saan ka ba nakatira? Malapit lang po. Malayo pa rin dito, iha. Kung gusto mo, dito ka na magpalipas ng gabi. Ho? Gulat na sabi niya at nilingon si Rafael na napangiti. Oo na po. Nakakahiya po eh. Sagot ni Samantha at pinaglipat-lipat ang mga mata kay Rafael at sa mama nito. Mama's right. Baka mapano ka pa sa daan. Isa pa, hindi naman kita ihahatid na. Nakangiting sabi ni Rafael. Tawagan mo ang nanay mo at sabihin mo na sa bahay ka ni Mrs. Ontiveros bilang guest ko. Sigurado akong kilala ko ng nanay mo. Magiliw na sabi ng ginang at lumapit sa kanya. Nakakahiya po. Sagot ni Samantha na kay Rafael nakatingin. Humihingi ng tulong rito. Pero tila gusto nito ang idea ng mama nito. Hindi siya pwedeng makitulog rito. Nakakahiya sa asawa ni Rafael. Be my guest, Samantha. Dito ka na magpalipas ng gabi. Magiliw na sabi ni Mrs. Ontiveros. Pero kung gusto mo, ako na ang tatawag sa nanay mo. Huwag na po. Ako na lang po. Mabilis na sagot ni Samantha. Halika, mag-tea tayo para makapagkwentuhan pa tayo. Yaya ni Mrs. Ontiveros at isinama na siya nito sa komedor. Sinulyapan niya si Rafael na ngiting-ngiting sumusunod sa kanila. Ano nga palang surname mo, Samantha? Tanong ni Mrs. Ontiveros nang makaupo na sila sa komedor. Santos po. Nahihiyang sagot ni Samantha. Samantha Santos po. Santos? May kaibigan akong Santos, si Lorraine Santos. Ate ko po siya. Wow, what a small world, ha? Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, iha. Sagot nito. Alanganin si Samantha ngumiti at hindi maalis sa isip niya ang eksenang nakita ang mama ni Rafael na sumakay sa kotse ng papa ni Ace.
Maraming ikinuwento si Mrs. Ontiveros kung paano nito naging kaibigan ang Ate Lorena. Kaya naman iniwan na sila ni Rafael. Nagpaalam na magpapahinga na ito. Patuloy pa rin kasi si Mrs. Ontiveros sa pagkwento ng mga kung ano-ano at naintriga naman siyang makinig rito dahil tila pakiramdam niya marami pa siyang nais malaman tungkol rito at sa Ate Lorena. Dahil sa mga naririnig niya mula kay Mrs. Ontiveros, malapit talaga ang Ate Lorena rito. Walang nababanggit ang kapatid niya tungkol kay Mrs. Ontiveros. Nalaman lang naman niya ang tungkol sa ginang nang mabasa ang invitation ng kasal ng Ate Lorena dahil nag-iisang ninang si Mrs. Ontiveros. I'm so happy para sa ate mo. She deserves to be happy. Oo nga po Buti na lang po nakilala niyo si Kuya Janos at ngayon lalagay na po sila sa tahimik. Yes, Iha. Mabait kasi ang kapatid mo. Sagot ni Mrs. Ontiveros. Ngumiti siya at nang maubos na ang tea, pareho ay nagyaya na itong magpahinga. Hindi na talaga siya makakatanggi dahil wala na si Rafael. Wala nang maghahatid sa kanya pa uwi. Kaya dito na siya nagpalipas ng gabi. Nakakahiyaman sa asawa ni Rafael na kanina pa niya hindi nakakita. Pero gaya nga ng sabi ni Mrs. Ontiveros, guest siya nito. Ihatid na kita sa guest room mo, Iha. Yaya ni Mrs. Ontiveros at naglakad na sila paakyat sa malapalasyong bahay ng mga ito. Magpahinga ka na muna. Bukas, magkwentuhan ulit tayo, Iha. Opo, Mrs. Ontiveros. Thank you po sa pagpapatuloy. Kaibigan ka ng anak ko. At isa pa, kaibigan ko ang Ate Lorraine mo. Sagot nito. Saka pwedeng tita na lang ang itawag mo sa akin. Masyado kasing formal lang ni Mrs. Ontiveros. Nakangiting dagdag nito. Sige po, tita. Nakangiting sagot ni Samantha. Ngumiti ito at nagpaalam na. Iniwan siya sa malaking guest room na kung tutuusin tila buong bahay na nila sa lawak. Mayaman talaga sila. Bulong ni Samantha habang ginagala ang mga mata sa malawak na silid. Lumapit siya sa may bintana at hinawi ang kortina. Napanganga siya nang makita ang magandang view mula sa silid. Tanaw kasi niya mula sa bintana ang karagatan at mga naglalakihang punong nakapalibot sa buong bahay. Wow! Sabi ni Samantha at pinagsawa ang mga mata sa ganda ng view. Pumasok ulit sa isip niya si Mrs. Ontiveros at Mr. Bienvenida. Baka magkipikan sila. O di kaya magkamag-anak? Tanong ni Samantha sa sarili. Pero walang nabanggit si Rafael. Nakamag-anak ng mga ito ang mga Bienvenida at tila hindi naman ito personal na kilala si Ace. Nahiwagaan siya bigla kay Mrs. Ontiveros, lalo na't malapit ito sa kapatid niya at kay Mr. Bienvenida. Itatanong ko na lang kay Ate Lorraine. Sabi ni Samantha sa sarili at lumapit na sa malaking kama para magpahinga. Kinabukasan nagising Samantha sa tunog ng cellphone niya sa may unan. Halos ayaw pang dumilat ng mga mata niya. Inis niyang hinila ang cellphone niya at sinagot yun. Hello? Inaantok na sabi sa kabilang linya. Did I wake you? Tanong ng nasa kabilang linya na agad niyang nabusesan. Mabilis niyang inalayo ang cellphone sa tenga at tinignan ang screen ng cellphone. Number lang ang nakaregister doon. Sino to? Tanong ni Samantha kahit tila alam na kung sino ang nasa kabilang linya. At naupo mula sa pagkakahiga at sinulyapan ang bintana, ang maliwanag na nasa labas. It's me, Ace. Sagot nito.
na lalong nagpagising sa inaantok niyang diwa. Bakit ka napatawag? Tanong ni Samantha na hindi pinahalata ang gulat at excitement nang marinig ang boses nito. Can we have a coffee? Coffee? Kunot noong tanong ni Samantha dahil bakit naman siya niyayayang magkape ni Ace. We need to talk, Samantha. Sagot ni Ace sa seryosong tono. Napalunok siya at sinuklay ng kamay sa buhok nito. Alam niyang marami pa silang dapat pag-usapan ni Ace bago maayos ang pareho nilang nararamdaman sa isa't isa o init lang ng katawan ang nararamdaman ni Ace para sa kanya. I'll come and pick you up. Dagdag ni Ace na hindi pa naman siya sumasagot. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na sumagot. Wag! Halos tili niya. I don't care kung makita ko ng pamilya mo. I really need to talk to you. And I can't wait any longer. Pero Ace, kasi wala pa ako sa bahay. Nasaan ka? Ano kasi? At may narinig ng katok sa pinto at maya-maya pa ay bumukas na yon. Niluwanan si Mrs. Ontiveros. Good morning, Samantha. Magiliw na bati nito. Breakfast ready. Nasa komedor na rin si Rafael. Patuloy nito. Napanganga siya dahil nasa kabilang linya pa si Ace. Are you with Rafael? May gulat na tanong ni Ace sa kabilang linya. Ha? Tanging nasabi niya at maya-maya pa nawala na si Ace sa kabilang linya. Sumunod ka na sa baba, sabi ni Mrs. Ontiveros nang hindi pa siya sumasagot dahil na kay Ace ang isip niya. Good morning po. Alanganing bati ni Samantha. Fix yourself. Hintayin ka namin sa baba. Nakangiting sabi nito bago lumabas ng kwarto. Si Ace. Bulong niya at sinubukang tawagan ng numero nito na nakakailang ring pa lang nang sagutin nga ni Ace ang cellphone. I'll be there in 20 minutes. Fix yourself, Samantha. Matigas na bungad ni Ace sa kabilang linya. What? What is Bienvenida doing here? Tanong ni Rafael nang sabihin ng kasambahay na nasa labas si Ace at hinahanap siya. Napakagatlabi siya nang marinig. Hindi niya inaasahan na makakarating ng ganoon kabilis si Ace sa bahay ni Rafael. Bienvenida? Kunot noong tanong ni Mrs. Ontiveros. Sorry po, maybe he was looking for me. Nahihiyang sagot nito. I see. Tanging sagot ni Rafael at inutusan ng kasambahay na papasukin si Ace. Why? Nagtatakang tanong ni Mrs. Ontiveros. I'm not sure po eh. Nakayukong sagot niya. Dahil yun naman ang totoo. Ano bang malay niya at hinahanap siya ni Ace? At kinailangan pa siya nitong sundan sa dulo ng San Roque. Samantha. Tinig ni Ace na nagpaangat ng likod niya mula sa pagkakaupo. Hey, Ace. Walang emosyong bati ni Rafael. Good morning, Mrs. Ontiveros. Bati naman ni Ace kay Mrs. Ontiveros. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at sinulyapan si Mrs. Ontiveros. Hindi nakaligtas sa kanya ang tila pagkailang ni Mrs. Ontiveros nang makita si Ace. Have a seat. Join us. Formal na yaya ni Rafael kay Ace. Thank you, but I need to talk, Samantha. Maotoridad na sagot ni Ace habang masamang nakatingin kay Rafael. Nahiya tuloy siya dahil wala namang ginagawang masama si Rafael sa kanya. Pinatuloy nga siya nito sa bahay. Ace! Saway ni Samantha kay Ace. Let's go, Samantha.
Yaya ni Ace sabay hila sa kamay niya. Ano ba? Bulong niya at sinulyapan si Mrs. Ontiveros na nakatingin lang sa kanila habang nakaupo sa upuan. Ganoon rin si Rafael na simple pang tinuloy ang kinakain. Finish your breakfast, Samantha. Si Rafael na habang nasa pagkain na ang atensyon. No, Samantha. We need to talk. Matigas na utos ni Ace na kay Rafael nakatingin. Ace, ano bang ginagawa mo? Inis na tanong ni Samantha at hinila ang bag sa katabing upuan. Sorry po, Mrs. Ontiveros. Rafael. Paumanhin ni Samantha at sinulyapan ang mag-ina. Nasa mukha pa rin ni Mrs. Ontiveros ang tense habang kay Ace nakatingin. Kampante namang kumakain na si Rafael. Maunaw na po ako. Salamat po, Mrs. Ontiveros. Rafael, thank you. Paalam ni Samantha sa mag-ina. It's okay, Iha. Sagot ni Mrs. Ontiveros. Let's go. Matigas na utos ni Ace at marahas siyang hinila sa braso. Wala na si Samantha magawa kundi sumama kaysa gumawa pa ng eksena si Ace sa bahay ng mga Ontiveros. Nakakahiya na nga sa pagsunod nito sa bahay ng Ontiveros, mas nakakahiya na sa mga Ontiveros kung lilikha pa ng gulo si Ace. What the hell are you doing, Ace? Inis na sita ni Samantha habang palabas ng kalsada. Hila-hila pa rin siya ni Ace sa braso. Ace, ano ba? Tuloy lang ito sa paghila sa kanya papunta sa kotse nitong nakaparada sa labas. Get in the fucking car, Samantha. Hiyaw ni Ace at tinulak pa siya. Nasadsad siya sa pinto ng kotse. Get in. Miling hiyaw ni Ace habang nanlalaki ang mga matang nakatingin lang sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinapa ang pinto at binuksan yun. Dahil sa takot na nakikita ni Samantha kay Ace, ay sumunod na lang siya. Kasunod na sumakay si Ace sa driver's seat at kitang-kita niya ang galit sa pagtaas baba ng dibdib nito. Ace, anas ni Samantha at napakagat sa labi. Halos palaparin na nito ang sasakyan sa bilis ng pagmamaneho nito. Napahawak pa siya dahil pakiramdam niya titilapon siya anumang oras. Ace, slow down. Takot na sabi niya at sinulyapan ito. Nasa kalsada ang atensyon at nagtatagis ang mga bagang sa galit. Ano bang kinagagalit nito sa kanya? Nakitulog siya kina Rafael. Oo, pero wala naman silang masamang ginawa. Isa pa dahil kay Mrs. Ontiveros, kaya siya nagstay sa bahay ng mga Ontiveros ng buong gabi at hindi naman dahil kay Rafael. Unang-una, magkaibigan lang sila ni Rafael. Pangalawa, may asawa si Rafael. Kahit pa tila ayaw pag-usapan ni Rafael ang tungkol sa asawa nito, alam niya at ramdam niya na mahal ni Rafael ang asawa nito. Napalingon siya sa tinatahak nilang daan. Hindi yan ang daan papunta sa resort o sa bahay nila. Napakunot noo siya at liningon si Ace na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa muka. Saan tayo pupunta? Nakuha ni Samantha itanong sa kabila ng kaba at takot. Ibibigay ko ang gusto mo. Sagot ni Ace na hindi man siya nilingon. Kumunot ang noo niya at muling ginala ang mga mata sa paligid. Tinutumbok ng daan ang mga malalaking building sa San Roque. Ace. Tawag niya muli rito at binalik kay Ace ang mga mata. Sa kondo ko. Sagot ni Ace at sinulyapan siya. Bakit sa kondo mo? Kay Rafael nakitulog ka. Bakit hindi pwede sa kondo ko? Mabilis na sagot ni Ace at pumasok sila sa basement ng malaking building.
Kung hindi siya nagkakamali, ito ang nag-iisang condominium sa bayan nila na pagmamay-ari ng mga Bienvenida. Ace, ano bang iniisip mong ginawa ko sa bahay ni Rafael? Marami. And I guess you both enjoyed. Matalim na sagot ni Ace at pinatay na ang makina ng sasakyan. What? Get off. Utos ni Ace bago ito tuluyang bumaba sa kotse. Inis niyang sinandal ang likod sa upuan. Ano bang pinagsasasabi mo? Bulong niya at malakas na katok sa bintana ang nagpagulat sa kanya. Get off. Galit na hiyaw ni Ace nang buksan nito ang pintuan ng kotse. No. Inis na sagot ni Samantha. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Samantha. Wala kaming ginawa ni Rafael, mali ang iniisip mo. At isa pa, I said get off. Nanggagaliiting sabi ni Ace. At marahas na hinila siya pababa ng kotse. Ace, ano ba? Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga pag hindi ka sumama ng maayos. Ano bang gagawin mo sa akin? Kung ano ginawa niyo ni Rafael. Sagot ni Ace habang hila-hila siya palapit sa elevator. Pinagpasalamat na rin niyang walang tao sa basement, kung hindi bakang ano-ano na ang isipin ng mga nakakakita sa ginagawa nila ni Ace. Tila sila couple na nag-aaway. Wala kaming ginawa ni Rafael. Nakuha ni Samantha isagot habang nagpupumilit na mabawi ang braso nito. Pero mas malakas sa kanya si Ace. Ramdam na nga niya ang mga daliri nitong bumabaon sa balat niya. Nasasaktan siya pero wala siyang magawa. Nang bumukas ang elevator, tinulak siya pasakay ni Ace. Nasadsad siya sa malamig na bakal. Napangiwi siya dahil nasaktan ang braso niya. Sinulyapan niya si Ace na nagpipindot sa elevator. Hindi pa rin nawala ang galit sa mukha ni Ace. Ace, please. Bulong ni Samantha dahil hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya paglabas ng elevator. Kung anong gagawin sa kanya ni Ace dahil galit na galit ito sa kanya. Dahil lang sa maling paratang nito sa kanya at kay Rafael. Napakagatlabi siya sa takot. Tinulak siya ni Ace sa may dingding. His face inches on her. Hindi siya makahinga. Ace, she whispered. Hinila nito ang kanyang mga bewan and pushed them on the top of her head. Please, she whispered again, asking to stop or asking to kiss her. Why, Samantha? He asked breathlessly. I don't know what you're talking about, Ace. Rafael is a nice guy and he's married, tell you. Mariing putol ni Ace sa sasabihin pa sana niya. I know that. And what, huh? Nakuha mong matulog sa bahay ng lalaking may asawa. Tapos sasabihin mong walang namamagitan sa inyo. Dahil yun ang totoo. Natulog ako sa kanila dahil sumama ni Rafael, hindi dahil kay Rafael. Nakagawa si Samantha ng isasagot sa pagitan ng kaba at takot na nararamdaman kay Ace. Ilang beses na ba niyang nakita si Ace na ganito kagalit sa kanya at aaminin niyang natatakot siya. I know Rafael. He is richer than me dahil isa siyang Ontiveros. Isa sa pinakamayaman sa bayan na ito. He can give you more than what I can. Seryosong sabi ni Ace habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya sigurado pero tila may hinanakit siyang nakita sa mga mata ni Ace. Bakit? Tanong niya sa sarili habang nanatiling nakatingin sa mga mata ni Ace. He is married, for God's sake, Samantha. Patuloy ni Ace. Kung pera ang issue dito, I'm willing to compete.
This is not about money, Ace. He is just a friend. Mariing sagot ni Samantha. I wasn't born yesterday, Samantha. Natulog ka sa bahay ng lalaki. Anong iisipin ko? Nag-usap lang kayo. Galit na tanong ni Ace at pinaglandas ang mga mata sa mukha niya pababa sa dibdib. Naramdaman niya ang kilabot sa buong katawan sa uri ng pagsuring ginawa ni Ace sa kanya. Why, Samantha? Tanong ni Ace nang magbalik sa mga mata niya ang mga mata nito. Wala kaming ginawang masama ni Rafael. Pagdidiin niya. Hell! Sagot ni Ace at marahas siyang hinila papasok sa nag-iisang silid ng condo unit nito. Ace, ano ba? Pilit siyang nanglaban dahil baka kung saan umabot ang galit ni Ace sa kanya. Bakit kay Rafael? Tanong ni Ace at marahas siyang tinulak sa malaking kama. Ace! Tili niya at nagtangka siyang bumangon. Pero napigilan siya ni Ace. Let me go, Ace. Tili niya dahil natatakot na talaga siya. Hindi siya handa sa ganitong bagay. Hindi siya handa sa ganitong paraan para sa makukuha ni Ace. No, Samantha. You can't fool me. You're not innocent the way I think. I thought you were different. But I was wrong. Mariing sabi ni Ace habang nagpupumiglas siya. At alam niyang sa ginagawa niyang pagpupumiglas, lalo lang nabubuhayan ng pagnanasa si Ace sa kanya. Dahil sa bawat galaw niya, tumataas ang suot na bestida at ramdam na niyang halos litaw na ang undies niya dahil nararamdaman niya sa mga hita ang maong ni Ace. Let me explain, Ace. Please, listen to me. Halos pangapusan sa hiningang sabi niya. After this. Sagot ni Ace at marahas siyang hinalikan sa mga labi. Puno yun ng galit, pagpaparusa. Sinubukan niyang manlaban. Pero halos wala man lang panama ang lakas niya sa lakas ni Ace. This can't be happening. Hindi pwede. This is illegal. This is rape. Sigaw ng isip ni Samantha at naramdaman ang magaspang na pagdama ni Ace sa dibdib niya. No. Tanging sigaw ng isip ni Samantha dahil nasa mga labi pa rin ni Ace ang mga labi niya. Sinubukan niyang itulak si Ace, tadyakan, kagatin. Pero lahat yon hindi umubra at tila siya unti-unting nawawala ng lakas sa panlalaban. Naramdaman na lang niyang tumutulo na pala ang mga luha sa takot sa posibleng mangyari sa kanya sa kamay ni Ace. Aaminin niyang may damdamin siya kay Ace at handa siyang ibigay ang sarili kay Ace nang walang pag-aalinlangan. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sa marahas na paraan na tila siya nire-rape. Tumigil sa paghalik sa kanya si Ace at naramdaman niya ang paglayo ng katawan nito sa katawan niya. Nanatili siyang nakapikit habang impit ang pag-iyak. Hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakahiga sa takot at hindi magawang gumalaw. Damn! Narinig niyang mura ni Ace at gumalaw ang kama. Marahil tumayo mula sa pagkakaupo. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga matang puno ng luha at liningon si Ace na nakaupo sa sofa sa may kilid ng kama. Sapo ng dalawang kamay ang mukha nito habang nakayuko. Nakahinga siya ng maluwag dahil tila bumalik na sa katinoan si Ace. Mabilis siyang naupo mula sa pagkakahiga dahil halos wala nang nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Niipon ang bestidang suot sa may bewang niya at nakalantad ang itim na pang-ibaba. Mabilis niyang hinila pababa ang bestida
at hindi napigilang maiyak ng tuluyan sa takot at sama ng loob kay Ace na muntik na siyang gawa ng masama. I'm sorry. Narinig niyang bulong ni Ace habang umiiyak siya. Nag-angat siya ng ulo at pinunasan ang mga luha sa pisngi. Sinulya pa niya si Ace na nakatingin sa dako niya. Nagtama ang mga mata nila at nakita naman niya ang guilt sa mga mata nito. Marahil totoong nagsisisi ito sa kagaspangan na ginawa sa kanya kanina lang. I didn't mean to hurt you, Samantha. Simula nito habang nakatingin sa kanya na hindi mapigilan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi. I was mad dahil mas pinipili mo si Rafael na may asawa over me. Uulitin ko ang sinabi ko. Walang namamagitan sa amin ni Rafael at kung hindi ka pa rin naniniwala, bahala ka na. Sagot niya habang umiiyak. Natulog ka sa bahay niya. Hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko kanina. Sagot niya at pinunasan ang mga luha. Hindi siya dapat umiiyak ng ganito sa harapan ni Ace. Then why you keep on resisting me? Tanong ni Ace at tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Sinuklay sa mga daliri ang buhok nito in a sexy way. Napalunok siya habang nakasunod ang tingin rito. Naparoon pa rito sa tapat niya. Bakit tinatanggihan mong offer ko? Mas malaki ba ang offer ni Rafael? Well, mas mayaman ang pamilya ni Rafael at... Ace. Matigas na putol ni Samantha sa sasabihin pa ni Ace. Alam naman niya kung bakit tila pera ang issue sa iniisip nito tungkol sa kanya. Dahil isa siyang Santos. Kilalang namemera ng mga lalaki sa bayan nila. Kaya hindi niya masisisi si Ace kung ganoon kababaw ang tingin nito sa kanya. It's not about money, Ace. Sagot niya at nagtaas ng mukha. Kung kaya mo sana magmahal ang isang tulad ko, baka mas mapapadali sa atin ang lahat. Pero dahil isa akong mababang uri ng babae, kaya hindi mo ko kailanman mabibigyan ng kahit kaunting damdamin at kahit kailan hindi mo kayang iharap ang isang tulad ko sa bayan na ito. Mariing sagot ni Samantha. Napahinto sa paglalakad si Ace at liningon siya. Why? I mean, bakit kailangan pa ng damdamin kung sakama lang naman tayo? Tanong ni Ace. Pakiramdam ni Samantha. Sinaksak ang dibdib niya. Hindi siya makahinga sa sama ng loob sa narinig niya mula kay Ace. Bakit pa nga ba kailangan ng damdamin kung sakama lang naman siya kailangan ni Ace? Samantalang siya, higit pa roon ang nararamdaman niya kay Ace na pilit niyang binubura. Dahil masasaktan lang siya. Alam niyang paghinayaan pa niyang umusbong ang damdamin niya kay Ace, higit pa sa ganitong sakit ang mararamdaman niya. Dahil kahit kailan, hindi siya mamahalin ni Ace dahil isa siyang Santos, malayo sa buhay at estado ng isang Bienvenida. I hate you. Sam, saan ka ba nang galing? Kanina ka pa hinihintay ng ate Lorraine mo. Nag-aalala siya sa'yo. Bungad ng nanay niya pagdating sa bahay nila. Ho? Hindi ka raw niya matawagan. Ano bang nangyari at paano ka napunta kay na Mrs. Ontiveros? Tanong ng nanay niya nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng bahay. Laylay ang balikat na naupo sa sofa. Pagod siya. Pagod na pagod. Hindi lang katawan, kundi pati ang isip. Ano pong sabi ni ate? Matamlay na tanong niya. Gusto ka raw niya makausap, importante. Kaya tawag siya ng tawag sa'yo, hindi ka naman daw niya matawagan. Sagot ng nanay niya at inabutan siya ng tubig sa baso. Oh, uminom ka muna, mukhang pagod na pagod ka. Puna nito. Salamat po. At ininom ang tubig sa baso.
Saan ka ba nanggaling, anak? At ano bang nangyayari sa'yo? Na isang araw basta ka nalang umiyak. Ngayon naman, hindi ka umuwi magdamag. Pag uwi mo, ayan, pagod na pagod ka. Sabi ng nanay niya habang hinahawi ang mahabang buhok sa mukha. Nay, sambit niya ang tiyakap ang ina at tulad ng dati, hindi na naman siya makapigil sa pag-iyak. Sam, anak. Bulong ng nanay niya. Hinayaan siyang umalis ng kondo ni Ace mag-isa matapos ang mga nangyari sa kanila. Ang gulo ng isip niya at lalong nagulo dahil may ibang taong nadadamay. Si Rafael, maganda ang pakikitungo sa kanya ni Rafael at alam niyang at sigurado siyang hindi interesado sa kanya si Rafael. Pagkakaibigan lang talaga ang namamagitan sa kanila dahil may asawa na si Rafael. At kung nagkataon na binata ito at nakakasiguro siyang hanggang magkaibigan lang sila ni Rafael. At ngayon, may Rafael na dumating sa buhay niya ay tila pakiramdam niya nagsiselo si Ace na alam naman niyang imposible dahil walang damdamin sa kanya si Ace. Kay Ace na mismo nanggaling pang nakama lang siya at hanggang doon lang siya para kay Ace. Isa pang nagpapagulo sa isip niya ngayon ay si Mrs. Ontiveros at ang papa ni Ace. Ayaw niya mag-isip ng masama dahil parehong nasa kilalang pamilya ang mga ito at alam niyang ginagalang ang mga ito lalo na si Mrs. Ontiveros sa bayan. Ano bang problema, anak? Nag-aalalang tanong ng nanay niya pero gaya ng dati, hindi masabi sa ina ang dahilan dahil mali at walang patutunguhan ang pinoproblema niya. Umiibig siya sa isang lalaking kailanman ay hindi siya mamahalin at hindi niya kayang tanggapin kung ano at sino siya. Hindi kita pipilitin, Sam, kung hindi ka pa handa. Sagot ng nanay niya habang sinusukli nito ang mahabang buhok niya sa likod. Salamat po, Nay. Sambit niya at niyakap ng mahigpit ang ina. At tunog ng cellphone ang nagpahiwalay sa kanila. Ang ate Lorraine mo tumatawag. Ikaw na sumagot para makausap ka niya. Sabi ng nanay niya at iniabot sa kanya ang cellphone nito. Alam naman niya kung bakit balisa ang ate Lorraine niya at nais siyang makausap kaagad. Marahil nasabi ni Mrs. Ontiveros ang pagsugod ni Ace sa bahay ng mga ito. Ate, sagot niya sa kabilang linya. Ano ka ba naman, Sam? Pinag-aalala mo ako ng husto. Malakas na boses na sabi ng ate niya. Huwag ka munang aalis ng bahay, hintayin mo ako. Kailangan natin mag-usap. Patuloy nito. Umuo na lang siya para matapos na ang usapan. Matapos nilang mag-usap ng ate Lorena, nagpaalam muna siyang magpahinga sa taas. Pagkaakit niya sa silid, kaagad siyang nahiga sa kama at muling nilabas ang sama ng loob kay Ace. At lalo pa siyang naiyak nang maalala ang mga nangyari sa kanila ni Ace sa kondo. Dahil sa galit nito, muntik na siyang magawan ng masama ni Ace. Ganoon ba ito kagalit sa kanya at kay Rafael? Kaya umabot sa ganon ang lahat? Ibig sabihin, nagsiselos talaga si Ace kay Rafael. Pero bakit? Hindi ba't pangkama lang naman siya ni Ace? Bakit umasta na ganon si Ace? Na tila ba isa itong selos na boyfriend? Posible kayang may damdamin na rin si Ace sa kanya na pilit nitong tinatago. Napailing si Samantha dahil alam niyang hindi hahayaan ni Ace na mahulog ang loob sa isang tulad lang niya. Hapon na nang magising siya. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Marahil sa dami ng iniisip. Pagbaba niya sa sala, ang ate Lorena ang nagmemerienda. Kasama ang nanay niya at ate Roxanne niya. Gising ka na pala, Sam. Halika at kumain ka muna. Iyaya ng nanay niya. Liningon siya ng ate Lorena at mabilis na tumayo mula sa sofa at sinalubong siya sa hagdan.
Buti naman gising ka na. Kanina pa ako dumating. Tulog ka kaya hindi na muna kita ginising. Sabi ng ate niya habang paakyat ng hagdan. Mag-usap muna tayo, Sam. Seryosong sabi nito at liningon ang nanay at ate Roxanne niya. Sa kwarto tayo mag-usap. At nauna na sa taas. Bumuntong hininga lang siya at sumunod na sa taas. Alam naman niya kung anong pag-uusapan nila. Si Ace, si Rafael at si Mrs. Ontiveros. Aminin mo sa akin, Sam. May namamagitan ba sa inyo ni Ace Bienvenida? Agad na tanong ng ate Lorraine niya na makapasok sa loob ng silid at isara ang pinto. Wala. Mabilis na sagot niya dahil yun naman ang totoo. Sam, kapatid mo ko. Hindi ka dapat naglilihim sa akin. At hinawakan siya sa kamay. Alam mo naman siguro kung sino si Ace, hindi ba, Sam? Alam mo naman siguro na isa siyang Bienvenida at siya mismo ang nagpalaya sa atin sa tinitirahan natin noon. Alam ko, ate. Sagot niya at binawi ang mga kamay. Anong namamagitan sa inyo, Sam? Wala nga, ate. Matigas na sagot niya. Ang sabi ni Mrs. Ontiveros, halos kalad ka rin ka ni Ace palabas ng bahay nila dahil doon ka natulog. At anong dahilan ni Ace para gawin yun sa'yo? Ate, wala, okay? Wala. Inis na sagot ni Samantha. Dahil ito rin naman, sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa gabing hindi umuwi si Mr. Bienvenida sa pamilya nito, ay wala at wala din naman ang mga sagot nito. Sam, ano ba? At hinila siya sa kamay. Sabihin mo sa akin ng totoo. May relasyon ba kayo ni Ace? Kailangan kong malaman ng totoo para sa ikabubuti mo. Pagsusumamo ni Lorraine. Nagtaas si Samantha ng muka at humugot ng malalim na paghinga. Kung sasabihin mo rin sa akin ng totoo, anong nangyari noon nang gabing hindi umuwi si Mr. Bienvenida at kinaradkad kami ni Ace palabas ng bahay? Matapang ni Samantha na tanong. Alam niyang mali ang ginagawa niya sa kapatid na binibigay ang lahat sa kanya. Pero kailangan niyang malaman ng totoo. Ang totoong matagal na niyang inuusisa sa kapatid na magpahanggang ngayon ay wala pa rin maisagot. Sam, hindi mo dapat malaman pa ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon. Ayokong mapahamak ka sa mga kamay ni Ace. No, ate. I need to know the truth. Lalo na't Ace is part of it. Ano bang totoong hinahanap mo? Sumama ako kay Mr. Bienvenida kaya hindi siya umuwi. Magkasama kami. So do you know na umuwi sa Mr. Bienvenida kinabukasan? At ikaw, ate, after 1 week? At ang sabi mo, you were with him. Sama, wag na. Tell me, ate. Ikaw ba talaga ang babae ni Mr. Bienvenida o may pinagtatakpan ka lang? Nanlaki ang mga mata ng kapatid sa sinabi niya. Nakita ko sila. Mr. Bienvenida and Mrs. Ontiveros together. And Ace asked me if nagkikita na naman ba kayo ng papa niya dahil pakiramdam niya may kinatatagpo na naman ang papa niya. Hindi na sana ako mag-iisip pero sa parehong araw nangyari ang mga bagay na yun. Sabi ni Samantha na lalong kinagulat ng kapatid. Gusto ko lang naman malaman ang totoo, ate. Patuloy ni Samantha. Bakit pa? Dahil ba kay Ace? Yes. Sagot niya sabay tango dahil tila umaasa siyang magbabago ang tingin sa kanya ni Ace. Kung sakaling hindi ang ate Lorraine niya ang kinatatagpo ng papa nito. Baka sakaling mabawasan ng puot at galit nito sa kanya at baka sakaling magawa na siya nitong bigyan ng kahit kaunting damdamin. May relasyon kayo? Wala, ate. But I think I'm in love with Ace Bienvenida. Panggabi yata ang duty mo ngayon, Sam. Tanong ni Mang Tonyo pagdating niya sa resort. Opo,
Malapit na rin po akong matapos, Mang Tonyo. Sagot ni Samantha at agad na siyang nagpaalam sa matanda. Naglakad na siya papasok sa loob at agad napansin ang kotse ni Ace sa parking lot. Bakit andito pa siya? Sana huwag na muna kami magkita. Bulong niya dahil hindi pa siya handang makita si Ace matapos ng mga nangyari sa kanila. Hi, Sam. Bati ni Venus. Nakinagulat niya dahil nakangiti pa ito ngayon sa kanya. Bumuntong hininga lang siya at nagtuloy na sa pagpasok para mag-in. Birthday ko nga pala. Baka gusto mong pumunta mamaya. Yaya ni Venus na lalong pinagtaka niya. Dahil hindi sila magkaibigan. Isa pa, galit ito sa kanya dahil kay Ace. Salamat na lang pero... Sam, nakangiting sabi ni Venus, sabay hawak sa kamay niya. I know may mga nagawa ako sa'yo before, pero you know naman, malapit nang matapos ang OJT natin dito, hindi pa ba tayo magkakasundo? Malambing na sabi ni Venus. Pumunta ka na, birthday ko naman, isa pa. Sorry ko na rin sa'yo yun sa lahat ng nagawa ko dati. Patuloy ni Venus, habang hawak-hawak pa rin nito ang kamay niya. Please, Sam, bago man tayo maghiwalay magkaayos na tayo. Patuloy nito, nagkibit-balikat lang siya. Wala naman sigurong masama kung pumunta na siya sa birthday nito. Isa pa, tama naman ito. Malapit nang matapos ang OJT nila, kaya baka nga nais na nitong magkaayos na sila. Sige, saan ba? Nakangiting tanong ni Samantha. Yes, thank you, Sam. Masiglang sabi ni Venus at niyakap pa siya. After ng duty natin, kumuha ko ng cottage sa beach doon. Doon tayo magpa-party after duty. Nakangiting sabi ni Venus. Sige, sabay na lang tayo mamaya. Sure, thank you so much, Sam. Sabi pa ni Venus. Bago tuluyang umalis, napangiti si Samantha dahil kahit papano, mababawasan ang mga taong galit sa kanya. Sinimulan na niya ang trabaho at di ilang beses niyang sinilip kung andun pa rin ang kotse ni Ace. Andun pa rin yun, pero di pa rin niya nakikita si Ace. Asan kaya siya? Sarado na ang opisina nito. Bulong niya at naupo sa buhanginan. Ninamnam ang malamig na simoy ng hangin. At naalala ang nangyari kagabi sa kanila ng Ate Lorena. Alam niya at sigurado siyang pinagtatakpan lang ng Ate Lorena si Mrs. Ontiveros kung anong dahilan ay hindi niya alam. Marahil dahil na din sa pagkakaibigan o malaki ang utang na loob ng Ate Lorena sa mga Ontiveros. Kahit na kailangan pa rin maituwid ang mali. Matagal na silang sira sa bayan ng San Roque dahil sa pag-aakalang ang ate niya ang kabit ni Mrs. Bienvenida. Paano nga ba nila maitutuwid ang maling akala ng mga tao sa bayan nila? Ano bang pwede niyang gawin para malinis ang pangalan nila? Nakagat labi siya at malungkot na tumingala sa langit. Nakita niya ang mga bituin na nagkikislapan roon. Hay, nagulat pa siya nang biglang magsalita sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Ace na nakatayo sa likuran niya. Kanina pa ba ito doon? Ikaw pala. Tanging nasabi niya at pumasok sa isip niya ang eksenang nangyari sa kondo nito. Na halos gawa na siya nito ng masama. Mabilis siyang tumayo sa kinauupuan at pinagpag ang maong nasuot. Can we talk? Naka-duty pa ako eh. Sagot ni Samantha at akmang tatalikod na. I'm your boss, remember? Matigas na sabi ni Ace. Huminto siya sa paghakbang at hinarap ito.
What? Inis na sabi niya at napatitig sa gwapong mukha nito at hindi nakaligtas sa kanya ang pangingitim ng mga mata nito. Kumunat ang noo niya dahil tila niya, tulad niya, hindi rin nakatulog si Ace sa kakaisip sa mga nangyayari sa kanila. About last night, I'm sorry. Simula ni Ace sa seryosong mukha. Nagawa ko lang yan dahil akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo ni Rafael. Ace, ano man ang namamagitan sa amin ni Rafael, labas ka na doon. Wala tayong relasyon at... Samantha, listen. Putol ni Ace sa sasabihin niya at hinawakan ang magkabilang braso niya para maiharap siya rito. I like you. It seems mababaliw ako sa kakaisip ng tungkol sa inyo ni Rafael. And I can't even think na you slept with him. I slept with him, yes, but nothing happened, Ace. I can prove you wrong. Inis na sagot ni Samantha at pilit binabawi ang mga braso. Why don't you accept my offer, Samantha? Be mine, please. Pagsusumamo ni Ace. Ligawan mo ako ng maayos, gaya ng gusto ko. Taas mukhang sagot niya at mabilis na binawi ang mga braso. Kung hindi mo kaya, well, I'm sorry. Dagdag ni Samantha nang hindi ito kumibo at nagtuloy na sa pag-alis. Umasa siyang hahabulin siya ni Ace at sasabihing pumapayag na ito, pero nabigo siya. Walang Ace na sumunod sa kanya. Sam, here! Tawag ni Venus nang palabas na siya ng resort matapos mag-out sa time machine. Let's go? Yaya nito. Tumango siya at sumunod kay Venus paglalakad sa beach. I'm sure mag-i-enjoy ka sa party. Nakangiting sabi ni Venus. Tumango lang siya habang nasiisip pa rin niya si Ace. Namataan niya si Ace sa cottage na nag-iinom at nakita siya nito kaya agad siyang nag-iwas ng tingin at binilisan ang paglalakad kasabay si Venus. Pagdating sa cottage na inupahan ni Venus, nakita niyang maraming tao roon at talagang nagpa-party na nagkalat ang mga baso ng alak at ilang pagkain. Look who's here! Sigaw ni Venus nang makapasok na sila sa cottage na halos di na niya makita ang mga naroon sa usok ng sigarilyo. Nagsigawan ang mga naroon na babae at lalaki, pero karamihan mga lalaki. Samantha Santos, sabi ng isang lalaki na agad umakbay sa kanya at binuguhan siya ng usok sa mukha. Iiwasan na siya, pero pinigilan siya ng lalaki sa braso. Ano ba? Saway niya at sinulyapan si Venus na nakangisi habang kumukuha ng sigarilyo. The youngest slut in the town, guys! Samantha! Sigaw ng lalaki na nakaakbay sa kanya. Mabilis niyang siniko ang lalaki at akmang tatalikod ng may humila sa buhok niya. Napatili siya at nilingon ang may hawak ng buhok niya, si Venus. Venus? Kunot noong tanong niya. You whore? Nakangising sabi ni Venus at tinulak siya. Sumadsad siya sa isang lalaking umuusok ang bibig at hinapit siya nito sa bewang. Bitiwan mo ako. Tili ni Samantha at nagpumiglas. Boys, she's all yours. Bahala na kayo sa kanya. Sabi ni Venus at nagsigawan ang mga naroon. Venus, anong ibig sabihin nito? Kinakabahang tanong ni Samantha habang nagpipilit na kumawala sa lalaking halos amoy na niya ang alak sa hininga nito. You whore son of a bitch, you deserve it. Nakangising sabi ni Venus. Venus, anong binabalak mo?
Naiiyak na tanong ni Samantha dahil tila malinaw na sa kanya ang nangyayari. Niyaya siya ni Venus para ilagay sa panganib at tila alam na niya ang gagawin sa kanya ng mga naroong lalaki. Pagpapasapasahan siya, dudungisan siya. Oh God, help her. Hindi ito pwedeng mangyari. Bakit kasi nagtiwala siya kay Venus? Alam naman niyang sukdulan ang galit sa kanya ni Venus. Ano nang gagawin niya? Paano siya makakatakas sa 4 na malalaking lalaki na to? Paano niya magagawang takasan ang mga ito sa panganib? They going to rape her. Literally, and no one gonna save her. Tanging sarili lang niya ang makakapagligtas sa kanya. Ngayon, pero paano? Ace, bulong niya at tuluyang tumulo ang mga luha. You should stop, Ace. Ang dami-daming babae dyan. Bulong niya sa sarili habang umiinom sa veranda ng cottage na tinutuloyan niya sa resort. Ewan niya kung bakit. Pagdating kay Samantha, hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi na niya alam ang gagawin. Dahil aaminin niyang naaakit siya sa Batang Santos. Kahit pa sabihin, ilang beses na niyang pinigilan ang sarili na huwag maakit kay Samantha. At ilang beses na ba niyang pinaalala sa sarili na hindi siya maaaring umibig sa isang tulad ni Samantha na mababang uri ng babae. Dahil isa siyang bienvenida at hindi ang isang tulad lang ni Samantha ang nababagay sa kanya. Damn it! Mura niya at muling lumagok sa hawak na alak. Napansin niya si Samantha at Venus na magkasamang naglalakad sa buhanginan. Kumunot ang noo niya dahil alam niyang hindi magkaibigan ng dalawa at alam din niyang ilang beses nang nag-away ang mga ito sa resort. Pero ngayon, magkasama ang mga ito na parang magkaibigan. Sinundan lang niya ng tingin ang dalawa at tinuloy ang pag-inom. Saan naman pupunta ang mga yun? Hindi ba tapos ng duty nila? Tanong niya sa sarili at kinuha ang cellphone. Tumawag sa front desk ng resort. Ano? Party? Ni Venus? Kunot noong tanong ni Ace. Nang sabihin na nagpa-reserved ng isang cottage si Venus para sa party nito. And she invited Samantha. Bulong niya at mumuntong hininga. Muli, ininom niya ang alak ng bote hanggang sa maubos ang laman at mabilis na lumabas ng cottage. Ewan niya pero may masama siyang kutob kay Venus. Alam niyang hindi magkaibigan ng dalawa at alam niyang mabait si Samantha at madaling ipahamak. Lumakad siya kung saan sinabing cottage ang pinareserve ni Venus. Medyo malalim na rin ang gabi at karamihan sa mga guest na naroon ay nasa loob na ng kani-kanilang cottage. At tila wala naman siyang nakitang party sa mga cottage na dinadaanan dahil walang music at maliwanag na ilaw. Asan ba sila? Bulong niya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero wala talaga siyang makitang nagpa-party. Venus, wag! Narinig niyang tila-tiliyo ni Samantha sa di kalayuan at lalong binilisan ng paglalakad. At bigla niyang nakita si Venus na lumabas sa cottage at tila may hinahanap sa mga gamit sa veranda at muling bumalik sa loob. Sinundan niya ito at di ilang beses niyang narinig ang mga tili ni Samantha at mga tawanan ng ilang mga kalalakihan. Tama na, bitawan niyo ako! Tinig ni Samantha at mabilis niyang binuksan ang pintuan na naswertehan niyang hindi nakalak. Nakita niyang gulat na gulat ang mga naroon. Hawak-hawak ng dalawang lalaki ang magkabilang kamay ni Samantha, habang ang isa naman ay nakahawak sa leeg. Naningkit ang mga mata niya nang makitang punit ang blouse ni Samantha na halos sumilip na ang mga dibdib nito. Ace, narinig niyang tawag ni Samantha at nalipat ang tingin nito sa kanya.
Luhaan ito habang magulo ang buhok at mapula ang pisngi na tila ba ilang beses itong sinampal. Naikuyom niya ang kamao at nalipat isa-isa. Tinignan ang mga lalaking nakapalibot kay Samantha na marahil ay kaedad lang din ni Samantha. Nalipat din ang tingin niya kay Venus na halata ang takot at panginginig habang hawak-hawak ang cellphone. Hindi siya maaaring magkamali. Kinukuhanan ni Venus ng video ang kalaswaang ginagawa ng mga lalaking ito kay Samantha. Napasigaw siya sa galit. Sino naman to? Maangas na tanong ng lalaking nasa harapan si Samantha, habang nanatili pa rin itong hawak ng dalawa pang lalaki. Guys, let's go. Utos ni Venus. What? Bitawan niyo siya. Matigas na utos ni Ace. Kung gusto mong makitikim, pagkatapos na namin, alod ka na muna dyan. Sagot ng lalaking nasa kanan ni Samantha at sinubukan pang halikan si Samantha at buti na lang nakaiwas ito at dumapo ang mga labi ng lalaki sa buhok ni Samantha. Mabilis niya itong sinuntok, isa-isa hanggang sa mabitawan ng mga ito si Samantha. Napatili si Samantha at napasiksik sa sulok. Tama na, Ace, tama na, sabi ni Samantha. Umiiyak sa sigaw si Samantha habang kitang-kita ng dalawang mata ang galit ni Ace habang pinagsusuntok ang isang lalaki. Nagsitakbuhan naman ang mga kasamahan nito pati na si Venus na nagsimula ng lahat. I'll kill you, sigaw ni Ace at muling susuntukin ang lalaki. Nang bigla siyang tumakbo at payakap na pinigilan si Ace. Tama na, hagulhol ni Samantha. Please, Ace, tama na. Pagsusumamo niya habang mahigpit na nakayakap kay Ace at humahagulhol na hindi niya mapigilan na tila lalo niyang ninais na umiyak ng umiyak habang nakayakap kay Ace. Go to hell, sigaw ni Ace ng marahil kumaripos na ng takbo ang lalaki. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ace at gumanti ng yakap sa kanya na lalong nagpahagulhol ng iyak sa kanya dahil pakiramdam niya ligtas na siya at wala nang sino mang makakapanakit sa kanya. Those bastard, I'll make them pay. Nagtatagis bagang nabanta nito at naramdaman ang paghigpit ng yakap nito sa kanya at mariing paghalik sa buhok nito. You're safe now, Samantha. Bulong ni Ace at kumalas sa pagkakayakap at hinawakan ang mukha niya na puno na ng mga luha at alam niyang may pasa na rin dahil di ilang beses siyang sinampal ni Venus kanina at hanggang ngayon ramdam niya pa ang sakit. Napamura si Ace habang tinititigan ang mukha niya at bumabayon sa punit niyang damit na halos wala nang natatakpan sa dibdib niya. Napapikit si Ace at di ilang beses niyang narinig ang pagmumura nito. Pinagsalikop niya ang mga kamay sa kahubadan at nagyuko ng ulo. Shit! Mura ni Ace at mabilis na inalis ang suot nitong damit. Medyo basa, pero gamitin mo na kesa sa lumabas ka ng ganyan. Sabi ni Ace at iniabot sa kanya ang puting t-shirt. Nahihiyaman siya pero kinuha na rin niya para matakpan ang sarili. Mabilis niyang sinuot yon na kahit basa ng pawis, naaamoy pa rin niya ang mabangong pabango nito na naghatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Doon ka muna sa cottage ko. Huwag na, uuwi na ako. Mabilis na sagot ni Samantha habang naglalakad sila sa buhanginan. Hindi. Matigas na sagot ni Ace. Nilingon niya ito at nakikita niya ang galit sa mga mata nito.
Galit ba sa kanya o sa mga taong gumawa nun sa kanya? Hindi ka uuwi sa inyo ng ganyan. Pero Ace, Sa cottage ko, doon ka tutuloy. matigas na utos ni Ace. I'm okay. Pagmamatigas ni Samantha at lumihis ng daan para makauwi. Samantha, don't push me. May banta sa tono ni Ace. Let's go. Matigas na sabi ni Ace at hinila siya sa braso. Napatili siya dahil masakit ang braso niya. Aray! I'm sorry. Mabilis na paumanhin ni Ace. Gagamatin ko lang sugat mo at magbihis ka ng maayos. Patuloy ni Ace. Tumango na lang siya. Alam naman niyang ginagawa ni Ace yun para maiwasan na kumalat ang nangyari sa kanya sa loob ng resort. Siyempre, pangangalagaan nito ang pangalan ng resort nila. Pagdating sa cottage, kaagad naghanda ng maipapanlinis sa sugat niya sa labi. Pumutok ang labi niya dahil sa malakas na sampal ni Venus kanina. May ilang pasa din siya sa pisngi. Isama pa ang ilang galos sa may dibdib niya. Ito na lang suot mo. Marumi na yung damit ko. Wag na, ito na lang. Okay na ako. Okay na ako dito. Sagot ni Samantha nung matapos malinis ang sugat niya. No, change. Utos ni Ace at iniabot ang malinis na puting t-shirt. Tinanggap niya yon at mabilis na pumasok sa banyo. Tumingin siya sa salamin at kitang-kita niya ang sugat sa labi at pamumula ng pisngi niya at mga kalmot sa dibdib. Hindi niya maiwasang mapaiyak habang nakatingin sa salamin. Oh God, sabi niya at napaupo siya sa sahig at nag-iiyak ng nag-iiyak. Anong mangyayari sa kanya kung sakaling hindi dumating si Ace? Anong gagawin ng mga iyon sa video niya? Samantha, Tinig ni Ace na di niya namalayang nakapasok na pala sa loob ng banyo. are you okay? Nag-aalalang tanong ni Ace. I'm not okay. Umiiyak na sagot ni Samantha at lalong lumakas ang iyak. Nais niyang ilabas ang sama ng loob. Nais niyang magsisigaw at itanong kung bakit kailangan umabot ang lahat sa ganon. Shh! Don't worry. Hindi ka na nila magagawa ng masama. I'm here. I'm going to protect you, Samantha. Bulong ni Ace sa kanya at naramdaman niya ang pagyakap nito sa kanya. Lalo lang siyang nag-iiyak. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong sitwasyon. Nakayakap sa kanya si Ace habang inubos lahat ng luha niya. Naramdaman niya nang dahan-dahan siyang buhatin ni Ace palabas ng banyo at ihiga sa malaking kama nito. Magpahinga ka muna. Bulong ni Ace nang maihiga na siya sa malambot na kama. Uuwi na ako. Sagot ni Samantha at sinubukang bumangon. Samantha, kahit ngayon lang makinig ka sa akin. Pero hahanapin ako sa bahay. Tawagan mo sila. Sabihin mong dito ka sa akin matutulog ngayong gabi. Sagot ni Ace. Napaangat siya ng mukha at napatitig sa mga mata ni Ace na seryoso. Bakit ko naman sasabihin yun? Dahil yun ang totoo. Pwede naman akong umuwi ngayon. Ihatid mo ako kung gusto mo. Pamimilit niya at muling sinubukang bumangon at muli pinigilan siya ni Ace. Ace, Dito ka matutulog. Tapos, pero Samantha, kaya ka napapahamak dahil di ka marunong makinig. may galit sa tono ni Ace. Ano na lang sasabihin nila? Pag may nakaalam na dito ako natulog sa cottage mo, kasama ka. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Wala ka rin bang pakialam na madikit ang pangalan ko sa isang tulad mo?
Samantha, please. Kailangan mong magpahinga. Bukas na natin pag-usapan yan. Ace, handa ka bang madikit ang pangalan mo sa isang Santos? Tanong ni Samantha. Yes. Mabilis na sagot ni Ace. Natinag siya pero nagpatuloy pa rin. Hindi ka ba nahihiya na ang isang tulad mo ay makasama ang isang tulad ko? Would you stop? No, Ace. Yes, Samantha. Yes. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Wala akong pakialam kanino man. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka at kasama mo ko. Why? Kunot noong tanong ni Samantha habang titig na titig siya sa mga mata ni Ace. Kailangan pa ba ng dahilan? Why, Ace? Just answer my question. Samantha, please. Ayaw mo ba akong paalisin dahil nag-aalala ka na baka may makaalam na nangyari sa akin sa loob ng resort mo? Nag-aalala ka ba na mailagay ko sa iskandalo ang resort mo, ha, Ace? What? Kunot noong tanong ni Ace at napamura sa hangin at naglakad sa may bintana. Don't worry, Ace. Kung yun ang inaalala mo, hindi ako magsusumbong. Hindi ko ilalagay sa iskandalo ang Bienvenida. Yun ba talagang iniisip mong dahilan ko, ha, Samantha? Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa akin? May galit sa tonong tanong ni Ace sa kanya at tinapunan siya ng tingin. Alam kong simula pa lang ayaw mo na ako dito sa resort mo. Dahil ano nga bang maibibigay ng isang tulad ko? Nakalat ang baho sa bayan na ito. Ni ayaw mo nga. I will make them pay, Samantha. Putol ni Ace sa sasabihin pa sana niya. I will. Ako mismo magpapahuli sa kanila sa ginawa nila sa'yo. Tagis bagang napatuloy ni Ace. What? Wala akong pakialam kung maiskandalo man ang resort pati na pamilya ko. Sanay na rin naman kami doon. At wala akong pakialam na sa pangalawang pagkakataon ay isang Santos na naman ang naglagay sa iskandalo sa pamilya ko. Sagot ni Ace at sinulyapan siya. Napakagatlapi siya dahil kung itutuloy nga ni Ace ang pagpapahuli sa mga gumawa sa kanya ng masama, ito ang pangalawang iskandalong binigay ng pamilya niya sa mga Bienvenida. You don't have to do that. I'm okay. Wala namang masamang nangyari sa akin. You saved me. What if hindi ako dumating? Paano kung wala ako doon para iligtas ka, ha, Samantha? Can you picture it? Can you imagine what will happen to you? No. No. Mabilis na sagot niya at napaiyak. Natatakot akong isipin, Ace. Natatakot ako. Patuloy ni Samantha at napaiyak na naman. Samantha. At lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. You're safe now. Wala nang makakagawa ng masama sa'yo. I will protect you. Will you? Tanong niya at kumalas sa pagkakayakap. Yes, Samantha. I will. Sagot ni Ace at pinunasan ang mga luha sa pisngi niya. Why? Ace, bakit kailangan mong gawin to? Bakit kailangan mong iparamdam sa akin ng ganito? Kailangan pa ba ng dahilan? Dahil ayokong umasa, Ace. Tell me, Ace. Why are you doing this? Bakit mo ko tinutulungan? At bakit mo hahayaang malagay sa skandalo ang Bienvenida? Alam mong mainit ang mga mata ng mga tao sa bayan na to sa tulad ko. Alam mong maaaring walang maniwala pag sinabi ko sa kanila ang nangyari. Alam mo at alam ko na maaari nila akong pagtawanan. Pag nalaman ang nangyari sa akin at hindi paniwalaan na di ko gusto ang mga nangyari. Mahabang sabi ni Samantha habang umiiyak. Don't think about them. Ako ang magsasabi at magpapatunay ng lahat. Bakit mo hahayaang madikit ang pangalan mo sa akin, Ace? Tanong ni Samantha dahil may nais siyang linawin rito. Nais niyang marinig at umaasa siyang maririnig niya. Samantha, I think I'm falling in love with you. And I think I'm doing this because I love you. What?
Bulong niya ng paulit-ulit na marinig kay Ace ang salitang I love you. God, Samantha, I love you and I can't help it. Sagot nito at bigla siyang niyakap ng mahigpit. God knows hate this, but there is nothing I can do about it. Pinigilan ko, but I can't. I love you, Samantha. Patuloy ni Ace habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Kumalas ito sa yakap at hinawakan ang magkabilang balikat at tumingin sa mga mata niyang ramdam niyang magang-magana sa kakaiyak. Samantha, kaya mo ba akong mahalin? Dahil ako kayang-kaya kitang mahalin at ipaglaban. Sigurado ka ba dyan? Pag-aalinlangan niya. Yes, kaya kitang ipaglaban sa buong San Roque. Kaya kitang iharap sa bayan na to, Samantha. Sagot ni Ace na lalong nagpaiyak sa kanya. Ace. Bulong ni Samantha. Niyakap ito ng mahigpit. Ang tagal na niyang nais marinig kay Ace ang mga salitang yun at sa wakas, narinig niya. Naniniwala siyang kaya siyang ipaglaban ito at kaya siyang iharap sa bayan nila. I love you, Samantha. Bulong ni Ace sa buhok niya. I love you too, Ace. I will make them pay, Samantha. Lahat ng involved sa nangyari sa'yo, pananagutin ko sa batas. Hindi nila ako matatakasan. Kahit pa sabihin mong malagay sa skandalo ang Bienvenida, ang mahalaga, managot ang mga gumawa sa'yo nito. Thank you, Ace. Umiiyak na pasalamat niya. Kinabukasan, nagmulat siya na maliwanag na ang buong paligid. Kaagad niyang hinanap si Ace, pero wala. Ace? Tawag niya at dahan-dahang bumangon. Ace? Tawag niya ulit pero walang sumasagot. Bumangon na siya at nag-ayos ng sarili. Marahil umuwi si Ace kagabi nang makatulog na siya. Bulong ng isip niya habang nag-aayos para umuwi na. Papalabas na siya ng cottage nang makita si Ace na paparating. Samantha! Tawag ni Ace. Saan ka galing? Tanong ni Samantha nang malapit na. May inasakaso lang. Kumain ka na ba? Tanong ni Ace. Hindi pa, pero sa bahay na ako kakain. Ihahatid na kita. Wait here. Sabi ni Ace at bago pa siya makatanggi, mabilis na itong nakapasok sa cottage. Huwag mo na akong ihatid. Kaya ko naman. No. Mabilis na tanggi nito at pinatong sa mga balikat niya ang maong jacket nito na kinuha sa cabinet. Suot pa rin niya ang damit ni Ace. Dahil nga nasira ang damit niya kagabi sa mga nangyari. Let's go. Yaya ni Ace at hindi na siya nagprotesta pa. Habang naglalakad sila papunta sa parking lot, may mga matang nakasunod sa kanila. Mga staff na ewan niya kung bakit, pero tila alam ng mga ito kung ano ang nangyari sa kanya. Alam ba nilang nangyari kagabi? Tanong niya habang naglalakad sila ni Ace. Yes. Nagpatawag ako ng meeting kanina at sinabi ko ang mga nangyari. Pero Ace, I'm okay and... This is not just about you, Samantha. Para na rin to sa seguridad ng buong resort. Para hindi na rin maulit pa ang mga nangyari. Sagot ni Ace. Napakagatlabi siya. Just trust me, Samantha. Dagdag pa nito at kinuha ang kamay niya. Nailang siya dahil may mga taong nakakakita sa kanila. Don't mind them. Bulong ni Ace at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Sinulyapan niya ang kamay na mahigpit na hawak ni Ace. Lihim siyang natuwa dahil pakaramdam niya, handa na siyang iharap ni Ace sa buong San Roque. Hindi pa rin ako nagbe-breakfast. Okay lang bang kumain muna tayo bago kita ihatid? Tanong ni Ace nang makasakay na sila ng kotse. Huwag na, busog pa naman ako. Isa pa baka may ibang makakita sa atin.
Baka kung ano pang isipin. Sagot niya at napansin ang pagbuntong hininga ni Ace. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat, Samantha? Kaya kitang iharap sa buong San Roque. Kaya kitang iharap sa buong mundo. Kung itatanong mo kung bakit tulad ng sinabi ko kagabi, I love you, Samantha, and I will fight for you. I will protect you. Sabi nito at kinuha ang kamay niya. Magtiwala ka sa akin, Samantha. I need you to trust me. Bulong ni Ace at hinalikan ang kamay niya. Thank you, Ace. I love you, Samantha. Sabi nito bago pa siya makasagot. Nasa mga labi na niya ang mga labi ni Ace. Mapusok at mapanghanap. Nagpaubaya siya at gumanti rito ng halik. Wala silang pakialam kung may nakakakita man sa kanila sa ginagawa nila sa loob ng kotse. Pero mukhang wala naman dahil tinted ang salamin noon. I need you, Samantha. You make me hard. Bulong ni Ace sa mga labi niya. Ace? Bulong niya at siya na mismo ang muling humalik sa mga labi nito. Mas mapusok at mapangahas. Naramdaman din niya ang paglalakbay ng mga palad ni Ace. Sa leeg niya, pababa sa damit na suot niya. Napaigtad siya at di maiwasang mapaungol sa bagong karanasang nararamdaman sa loob mismo ng kotse ni Ace sa ilalim ng maliwanag na araw. I want you, Samantha. Bulong ni Ace at kinagat ang tenga niya. You can have me now. Malambing na sagot niya. Naughty. Sagot ni Ace at muling hinalikan ang mga labi. You will be mine tonight, Samantha. I promise. I love to. Sagot ni Samantha at kinagat ang ibabang labi, seducing him. Let's go. Kumain na muna tayo. Baka kung saan pa tayo mapunta. Nakangiting sabi ni Ace at inayos na ang sarili sa driver's seat. Napangiti siya at inayos ang nagulong damit dahil sa mga kamay ni Ace. Ito na ba ang simula ng relasyon nila? Mahal ba siya talaga ni Ace o naaakit lang ito sa kanya? Aaminin niyang mahal niya si Ace, pero nagdadalawang isip siya kung totoo bang mahal siya ni Ace at kung kaya nga ba siyang iharap sa mga mapanghusga na tao sa bayan nila. Hanggang saan naman kaya sila aabot ni Ace? Maraming tanong at pag-aalinlangan ang gumugulo sa isip niya. Pero saka na niya iisipin ng lahat ng yan. Ang mahalaga maging masaya siya sa piling ni Ace. Kung panandalian man ay hindi niya alam. Basta, she will enjoy every moment cause she loves him so much and she will accept everything happen in the future. Handa siyang masaktan sa ginagawang pagsugal niya sa pagmamahal kay Ace. Mukhang mas magaling ang batang yan kaysa sa mga kapatid. Ang batang Benvenid ang nabingwit niya. Oo nga, sigurado jackpot yan at ang pamilya niya dahil malaking isda ang nahuli. Panigurado tiba-tiba ang mga yan. Iba din ang karisma ng pamilyang yan, ano? Dinig na dinig niyang bulungan ng mga kapitbahay nila habang nagtatapon siya ng basura sa basurahan. Alam naman niyang tila may 24/7 na CCTV sa lugar nila at sa pamilya nila yun nakatutok at walang pinapalampas na balita ang mga ito. Ilang beses na kasi nilang nakita si Ace na inihatid sundo siya nito sa bahay nila. At lumabas na rin ang balita sa bayan nila na iniligtas siya ni Ace mula sa mga manyakis na yon. Kaya yan, umaga't gabi sila pinag-uusapan sa lugar nila. Lahat interesado sa kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila ni Ace. Bumuntong hininga lang siya at hindi na pinansin ang mga tsismosang kapitbahay. Sanay na siya sa mga ito. Ngayon pa ba siya magpoprotesta?
Sanay na siyang makarinig ng masamang salita mula sa mga ito. Sa lahat ng yan, at binabaliwala na lang niya. Sam, kayo na ba talaga ni Ace? Tanong ng Ate Angeline niya na makapasok sa loob ng bahay. Bakit ba? Iritang tanong niya dahil bakit parang napaka-imposible sa lahat na isipin na isang Ace Bienvenida ang nagkagusto sa kanya. Wala lang, kung ako sa'yo hingin mo na lahat ng gusto mo habang nahihibang pa siya sa'yo. Sagot ng kapatid at napakunot noo siya. Anong ibig mo sabihin? Hoy! Sam, huwag kang tatanga-tanga dyan ha. Mulat ka naman siguro na kahit anong mangyari, hindi kayo magtatagal ng Ace na yon. Ano? Bakit naman? Anong bakit? Sam, isa kang Santos. Salot sa bayan na to, pamilya ng kaladkarin. Sagot nito habang pinapatuyo ang kuko. At tila ba baliwala rito ang sinasabi. Hindi ako katulad ng iniisip niyo. Sagot niya rito. Nasaktan siya sa sinabi ng kapatid. Pero wala naman siyang magagawa dahil alam naman niyang ganoon na nga ang mangyayari sa kapatid. Iba naman kasi ang kinakasama nito. Di pamilya at may edad. Kaya nakukuha nito ang lahat ng luho. Turuan kita ha. Una mong gawin, pabili ka ng kondo mo. Para naman malaki-laki ang pundar mo. Isa pa, siguradong ibibigay niya yon. Dahil siya naman nakauna sa'yo, di ba? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng kapatid. Ate Angeline? Saway niya rito. Dahil wala pa namang nangyayari sa kanila ni Ace. Oo, madalas naghahalikan at naghahawakan. Pero hindi pa sila umaabot sa ganoong sitwasyon. At kung sakali man umabot sila, ibibigay niya ng buong-buo ang sarili at walang hihingi na kapalit. Bakit? Totoo naman ah. Kaya nahihibang sa'yo yan dahil siya ang nakauna sa'yo. Kaya ako sa'yo hingin mo na ng malaking kapalit para sulit naman ang virginity mo. Tumigil ka nga ate. Kaya ganyan ang sinasabi sa atin ng mga tao eh. Lagi niyong hinihinga ng kapalit ang pagsipin niyo sa mga nakakasama niyo. Hindi ba kayo nahihiya? Araw-araw pinag-uusapan ng pamilya natin. Sinasabing masamang babae tayo, namimera ng mga lalaki at pumapatol kung kani-kanino. And worst, naninira ng pamilya. Hiyaw niya dahil sa tinitimping galit. Bakit? Kung makikinig ba ako sa kanila, mabibili ko lahat ng kailangan ko. Kung pakikinggan ko ba sila, magkakapera ako? Hindi, di ba? Inis na sabi ni Ate Angeline niya at tumayo mula sa kinauupuan at naglakad palapit sa kanya. Huwag kang magmalinis dyan dahil kahit anong gawin mo, isa ka pa ring Santos, pamilya ng kaladkarin. Mariing sabi ng ate niya. Tama na! Sigaw ni Samantha at naitulak ang kapatid. Aba, matapang ka na ngayon, porket may Ace ka na ha? Pinagmamalaki mo siya? Galit na sabi ng ate niya at tinulak siya. Napasadsad siya sa mesa. Sorry ate. Paumanhin niya. Huwag kang mayabang Sam, dahil katulad ka lang namin. Maniwala ka sa hindi, pag nagsawa sa'yo yan si Ace, iiwan ka rin. Minumulat lang kita. Hindi siya tulad ng iniisip mo. Pero tulad ko rin ang tingin niya sa'yo. Ate, bulong niya. Buksan mo nga mga mata mo. Sabi nito at muli siyang tinulak bago tuluyang umakyat ng hagdan. Napaiyak siya at napaupo sa silya. Wala na ba talaga siyang pag-asa? Wala na ba talagang lalaking pwedeng magmahal sa kanya at tanggapin siya bilang isang Samantha Santos? Oh my God, Ace! Huwag mo sabihin totoong naririnig ko. Na ikaw at ang bunso ng mga Santos ay nagkikitang lumalabas. Galit na bungad ng kanyang mama pagpasok nito sa silid. Ma, ang aga-aga. Don't tell me, iho, nahihibang ka rin sa isang Santos na yon. You know who they are in this town. They are... Hindi matuloy-tuloy nito ang sinasabi
Ma, Samantha is different. Ew, she is living with those whore. Mabilis na sabi nito at kinagulat niya ang masamang salitang lumabas sa bibig ng ina. Kilala ni Ace ang ina na takot magbanggit ng masamang salita. Pero nagawa nito ngayon. Ma, she's not like that. Samantha is different. Pagtatanggol ni Ace at tumayo mula sa kama. What makes her different, huh? She's living with her sister. Her one sister is the new kabit of Mr. Sandoval, and her other sister used to be your dad woman. For God's sake, Ace, bigyan mo naman ng kahihiyan ng pamilyang to. Sabi ng mama niya. Bumuntong hininga siya. Ayaw ni Ace makipag-away si ina. Isa pa, hindi nila dapat pinag-aawayan si Samantha. Just forget what happened in the past, ma. Bulong niya at lumapit sa ina. Iho, if you want me to live in peace, please leave that whore. Matigas na sagot nito at mabilis na tumalikod. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.